In this video mga ma'am sir, bibigyan ko kayo ng napakasimpleng illustration and detailed explanation kung paano mamomonetize ang inyong YouTube channel this 2025 and ano-ano ba yung mga requirements na kinakailangan nang sa ganon ay mas maintindihan ninyo yung mga proseso o paraan at mga gagawin dito. Before we proceed, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So mga ma'am sir, ipapakita ko lang sa inyo yung channel na hindi pa monetize, no, para makita nyo lang yung itsura and para mas malinaw sa inyo at maintindihan. So for example, ito, kagagawa ko lang yung channel na ito, wala pang subscribers, wala pang views. So para lang malaman ninyo yung mga requirements for monetization, i-click nyo lang itong may dollar sign sa bandang ibaba, yung may nakalagay na earn. So, ayan, makikita ninyo sa bandang itaas, may nakalagay na become a YouTube partner. At dito po nakalagay yung mga requirements na kinakailangan yung ma-meet para ma-monetize po dito kay YouTube. Pero syempre, may ilan dyan na I'm sure na nalilito kayo. Kaya, nandito tayo para i-explain sa inyo yung bawat detalye para mas maintindihan at malinaw sa inyo. This 2025 update for monetization kay YouTube, there are two types of monetization tayo na tinatawag. Number one is semi-monetization and number two naman is standard monetization. Okay, let's talk about first the semi-monetization. Okay, these are the requirements that you need to meet for semi-monetization. So, para po maging eligible kayo dyan, kinakailangan nyong ma-reach muna yung 500 subscribers. And also, kailangan din na meron kayong at least 3 video na na-upload sa inyong channel last 90 days. Okay, now dito naman sa bandang ibaba, maraming mga nalilito dito na mga bagong content creator. Marami yung mga nagtatanong kung parehas to ba yan is kailangang ma-reach or ma-meet yung 3,000 watch hour and also yung 3 million short views. The answer is no. Kaya po may nakalagay sa bandang taas na and one of the following. So mamimili lang po kayo ng isa kung saan kayo magko-concentrate dyan. Kung prefer ninyo yung paggawa ng mga long form videos, so mag-concentrate po kayo dyan na ma-reach yung 3,000 watch hours. Pero kung prefer nyo naman na mag-concentrate sa mga short videos, so dyan naman po kayo magfo-focus sa 3 million short views. Okay, malinaw yan mga ma'am sir ha. So yan po yung kabuuang requirements sa semi-monetization dito kay YouTube. Ngayon naman po mga ma'am sir, halimbawa lang na na-reach nyo na yung mga requirements na yan sa semi-monetization. So ano ba yung mga criteria na maa-unlock or magiging eligible sa inyo para kumita? So dyan na po papasok mga ma'am sir, yung nakikita ninyo dito sa bandang taas na may nakalagay na memberships, supers, and shopping. Diyan po mga ma'am sir, sa tinatawag na memberships, po pwede kayong kumita dyan sa mga die-hard viewers ninyo, yung mga loyal viewers ninyo na magpapamember sa channel ninyo. So yung ibang mga content creator, meron silang mga video, for example, na ina-upload on which is yung makakapanood nun is exclusive lang para sa mga members niya. Okay, next, let's talk about naman dito sa tinatawag na supers. Eto mga ma'am sir, yung supers na tinatawag dito kay YouTube, ito po yung mga stickers na pinapalipad sa mga live stream. Then once merong nag-send sa'yo ng sticker na yon, papasok yon sa earnings mo sa monetization tab mo kay YT. Okay, kung sa YouTube, supers ang tawag. So sa Facebook may tawag din ito kung familiar kayo sa stars o mga tala. So dito kay YouTube ang tawag doon ay supers. Pangatlo naman mga ma'am sir is magiging eligible din kayo dito sa tinatawag na shopping. So ito mga ma'am sir, pabor ito doon sa mga content creator at the same time meron ding online store dito kay YouTube para i-promote yung mga products nila. Okay, ayan, tapos na tayo doon sa mga requirements for semi-monetization. Ayan, I hope malinaw sa inyo yung ating explanation. Ngayon naman, let's proceed na sa mga requirements naman when it comes sa standard monetization na tinatawag dito kay YouTube this 2025.
Okay mga ma'am sir, lilinawin ko din po ito dahil marami rin pong mga nalilito na mga baguhan dito. So may mga nagtatanong dito na ma'am, magkaiba po ba yung semi-monetization sa standard monetization? Another question, ma'am, magre-reset po ba yung aking subscribers, yung aking watch hour? Once na ma-meet ko na po yung requirements sa semi-monetization and then mag-proceed na po ako sa standard monetization, babalik po ba yun sa zero? Technically mga ma'am sir, parehas lang po yan. Ang semi-monetization at standard monetization. Pinaghiwalay lang po yan. Pero parehas lang po yan. Ang standard monetization po kasi is parang naging continuation na lang siya ng semi-monetization. Eh ma'am, anong monetization naman po yung makakapag-earn ako sa mga ads? So dito na po yun sa tinatawag na standard monetization. Mapapansin ninyo na mas mataas na yung required na number of subscribers dito. So ang requirement po dito sa standard monetization ay 1,000 subscribers. Kaya nga kung na-meet nyo na yung 500 subscribers doon sa semi, so magdadagdag na lang kayo ng another 500 subscribers na lang para ma-meet ninyo yung number of subscribers na 1,000 dito sa standard monetization. Okay, I hope po na kakasabay po kayo mga ma'am sir sa explanation natin. Now, let's proceed naman dito sa bandang ibaba. So makikita ninyo na medyo tumaas din yung number of watch hours. So, ang required dito ay 4,000 watch hours. And yung short views is nag-level up into 10 million short views. Okay, same with the semi-monetization mga ma'am sir. Mamimili lang kayo dyan kung alin sa 4,000 watch hours or 10 million short views ay yung prefer ninyo mag-focus. So, pipili lang kayo ng isa. Hindi kailangan na dalawa yan ay kailangan yung ma-meet. Okay? So, pipili lang kayo ng isa. It's either yung 4,000 watch hours or yung 10 million short views. Yung 4,000 watch hours na yan mga ma'am sir, kung na-meet nyo na or na-reach nyo na yung 3,000 watch hour doon sa semi-monetization. So, bali, 1,000 watch hour na lang po yung idadagdag nyo dyan sa standard para makumpleto. And for example, mga ma'am sir, na na-reach nyo na yung requirement na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours or 10 million short views. And that's the time na eligible na po kayo makapag-earn through watch paid ads and shorts feed ads. But before that, let me clarify lang sa inyo mga ma'am sir na kailangan nyo munang mag-apply for monetization once na-reach nyo na yung mga requirements na nabanggit natin kanina. Yes po mga ma'am sir, at yan na po yung next ninyong gagawin, ang pag-apply na for monetization. About naman po sa pag-apply for monetization ngayong 2025, yan naman po yung ating susunod na topic. Gagawa tayo ng separate video for that, ng step-by-step ng application for monetization mga ma'am sir. And for example mga ma'am sir, ay na-meet nyo na ang mga requirements na yan sa semi-monetization or standard monetization, meaning eligible na kayo to apply for monetization. So, ngayon mga ma'am sir, when it comes naman sa pag-apply for monetization, so gagawa tayo ng separate video dyan. Kaya abangan ninyo yung video natin na gagawin dyan kung paano ba mag-apply for monetization this 2025 kay YouTube. So, ayan lang muna yung masishare natin ngayon sa inyo mga ma'am sir. I hope nakatulong sa inyo yung video na to, lalong-lalo na sa mga content creator na nagsisimula pa lang dito kay YT. And if you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!